Sa Daniel 6:14-16, ito po yung sinabi, na marinig nga ng hari ang mga salitang ito, na manglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel, upang iligtas siya at kanyang pinagsikapang hanggang sa paglubog ng araw na iniligtas siya. Na magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastasin mo o hari na isang kautusan. Okay, talastasin mo o hari na isang kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na walang pasya upang tuntunan man ang ipinagtitibay ng hari na mababago. Na magkagayoy nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel at hinahagi sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkurang mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. Basbasan ng Diyos ang kanyang salita, pwede na po tayong maupo. Ang title po ng pag-aaralan po natin ay ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos, higit na mabisa sa mga nagsisiasa sa Kanya. Okay? Uulitin ko, ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay higit na mabisa sa mga nagsisiasa sa Kanya. Alam niyo po ba yung title? Pinag-aralan ko po siyang mabuti. Iniisip ko na sana ang itatitle ko, ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay higit na mabuti sa Kanyang mga anak. Pero naisip ko, parang hindi po bagay na ilagay ko na higit na mabisa sa Kanyang mga anak, kundi mas maganda na ilagay ko, ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay higit na mabisa sa mga nagsisiasa sa Kanya. Bakit ko po sinabi? Kasi po maraming mga anak po ng Diyos na hindi po nagsisiasa po sa Diyos. Maging sa panahon po ng nina Moses, panahon po ng mga propeta, maraming mga anak ng Diyos, ang mga Israelita, bagamat anak po sila ng Diyos, hindi naman sila nagsisiasa sa Diyos. Sa panahon po noon, kapag nagkagera, lumalapit po sila kay Pharaoh para humingi po ng tulong, nag-isisiasa po sila kay Pharaoh. Sa panahon po natin po ngayon, maraming mga anak ng Diyos, hindi sila nagsisiasa sa Diyos. Nag-iisiasa po sila sa kanilang pera, nag-iisiasa po sila sa kanilang trabaho, nag-iisiasa po sila sa kanilang talino, nagsisiasa po sila sa kanilang kalakasan, kaya po wala po sila rito. Kasi kung nagsisiasa ka sa Diyos, at sa Diyos lang ang iyong inaasahan, maglilingkod ka sa Diyos, lulugurin mo yung Diyos, kasi ayaw mo na pabayaan ka ng Diyos. Magiging ang Diyos ang pinaka-importante po sa atin. Kasi nga, sa Diyos tayo umaasa. Pag nag-isisiasa ka sa pera, ang pakiramdam mo, hindi ka magugutom kasi may pera ka. Pag umaasa ka sa doktor, pag nagkasakit ka, alam mo pagagalingin ka ng doktor kasi may pera ka na pambayad sa doktor. Nag-iisisiasa ka sa pera. Pag nag-isisiasa ka sa kalakasan mo, okay, hindi ka pupunta rito at maglilingkod sa Diyos kasi malakas naman ako wala naman akong sakit, hindi ko kailangan ng Diyos. Tama po ba yung sinasabi ko? Pero pag nagsisiasa tayo sa Diyos, ang Diyos ang nilulugod po natin. Ang Diyos ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya pinipilit nating maglingkod sa Diyos. Pinipilit nating malugod po ang Diyos kasi Diyos na lang po yung pag-asa po natin. So sa text po natin, balikan po natin po yung text po natin. Okay, ang kwento po diyan, si Daniel ay ipopromote na po at gagawin siyang isa sa mga 3 pinuno sa buong Babylonia. So maraming mga pinuno, mga satrapa, ang tawag po nila satrap, at mga leaders, pero si Daniel ay bukod tangi po kay bukod tangi. Naniniwala si King Nebuchadnezzar sa Diyos po ni Daniel. Kaya nga itinalaga siya, bagamat hindi po siya Babylonia, isa po siyang bihag magmula po sa Israel, pinili pa rin siya na isa sa mga leader. Kaya lang kung minsan,
ang pagsunod po natin ay hindi laging nagdudulot po ito ng kapurihan sa iba. Ngunit pagkainis. Yung pagsunod po natin po sa Diyos ay hindi nagdudulot minsan ng pagkatuwa sa iba, ngunit galit. Ganito po yung nangyari kay Propeta Daniel. Nang malapit na siyang i-promote, yung mga leaders, yung 2 leader na sana makakasama niya, ay yung iba pang leader, ay nagpulong-pulong po sila against po kay Daniel kung paano siya pabagsak hari at kung paano mawala ang tiwala ng hari sa kanya. Ibig sabihin, nainggit po sila kay Daniel. Kaya ang ginawa po nila, nagpulong-pulong po sila. Okay? At ang sabi po rin sa Daniel 6:6-7, na magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa at ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nagsanggunian upang magtatag ng isang palatungtunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng mga. So nagpulong-pulong sila, inisip nila kung paano pabagsakin si Daniel. Kilala nila si Daniel na tapat po siya sa Diyos. Kilala nila sa Daniel na alam nila na walang ibang inaasahan si Daniel kundi ang Diyos. Walang ibang hinihingan ng tulong si Daniel kundi yung Diyos ng Israel, yung tunay na Diyos. Alam nila si Daniel po ay tapat. Alam nila na si Daniel hindi niya kinokompromise ang kanyang pananampalataya kahit na mag-cost ng sarili niyang buhay at karangalan. Anong nangyari? Pinagtibay ng hari yung kautusan po ng iyon, kanyang nilagdahan. Ito po ay naging utos sa buong Medes at Persia. Ano yung Persia po ngayon? Iran. Okay? Medes at Persia. Ang Medes po ay nasa Persia pa rin hanggang ngayon. Pero si Daniel hindi po sumunod po rito. Okay? Patuloy pa rin siyang nanalangin sa kanyang Diyos. Hindi niya po sinunod, hindi po siya natakot doon sa kautusan na itatapon po sa yungib ng mga leon. Sa Daniel 6:12-13, ito po yung sinabi, na makagayoy lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasya ng hari. Hindi baga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, hari, ihahagis sa yungib ng mga leon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay na tunay ay tunay, ayon sa utusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Na magkagayoy nagsisagot sila, yung mga leaders, at nangagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na yoon, na sa mga anak ng nangabihag sa Juda, hindi ka pinakukundanganan, o hari, o ang pasyaman na iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin na makaikatlo isang araw. 3 times a day na nananalangin si Daniel. Hindi niya pinapakundangan ang iyong kautusan, hindi siya natatakot sa iyo, o hari. Siniraan po si Daniel kasi gustong pabagsakin po si Daniel. Na magkagayon, ano nangyari? Okay, ipinatapon si Daniel sa yungib ng mga gutom at mga bababagis na leon, ngunit iniligtas siya ng Diyos. Hindi po siya namatay, hindi siya kinain ng leon, naging kaibigan pa nga yung mga leon.
Binusalan ng Diyos yung mga bibig ng leon. Naging maamo yung mga leon sa kanya. Iniligtas po ng Diyos si Propeta Daniel. At ang sabi nga ng hari, doon, pag binasa po niyo po sa Biblia, aburido yung hari, maagang-maaga pa lamang pumunta doon sa yung ibno po ng leon. At ang sabi, Daniel, nandiyan ka pa ba? Sabi ni Daniel, nandito ako. Kasama ko yung mga leon, hindi ako inano ng aking mga leon. Nung nakaraang panahon, napag-aralan din po natin yung pagkakaroon ng determinasyon para sumunod sa Diyos. Naalala niyo po ba yung tinuro ko? Determined to follow God. Okay? Determined to follow God. Naalala niyo po? Kilala niyo po ba si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego? Naalala niyo po ba? Ano po ba ang kwento ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Parehas din. Halos magkaparehas po sila. Si King Nebuchadnezzar ay gumawa ng malaking Diyos-Diyosan niya at nagpalabas po din ng kautusan, sino man pagtunog ng trumpeta, lahat ay luluhod doon sa imahe ng Diyos-Diyosan, at sino man hindi lumuhod ay itatapon sa hurno ng nagniningas na apoy. Okay? Pugon, nagniningas na apoy. Okay? So, ano nangyari? Tinayuan nina Shadrach, Meshach, at Abednego ang kanilang pananampalataya kasi umaasa po sila sa Diyos. Hindi nila ikinompromise ang kanilang pananampalataya. Hindi sila natakot, hindi sila lumuhod. Bagamat lahat ng mga tao ay lumuhod na, 3 lang silang nakatayo. Akalain mo yon? Kaya nyo yon? While everyone is against, while everyone is following the worldly ways, tinatayuhan mo pa rin yung pananampalataya mo sa Diyos kahit napagtawanan ka o kahit na anong mangyari sa iyo. Ito yung gustong-gusto ng Diyos, may paninindigan sa kanyang pananampalataya. Sa Daniel 3:16-18, sinabi, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurno ng nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Ganun ang pananampalataya nila. Ililigtas kami ng aming Diyos. Pero kahit hindi kami ibiligtas, hindi pa rin kami susunod kasi hindi naman yan ang tama. Tinatayuan nila kung ano yung tama. Tinatayuan nila kung ano yung totoo. Amen? Yun ang ginawa po nila. Anong naging kabayaran sa pagsunod nila sa Diyos? Di ba? Sumunod sila sa Diyos. Determined po sila na sumunod po sa Diyos. Itinapon sila sa nagniningas na hurno ng apoy, ngunit ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ang nagligtas sa kanila. Nakuha ninyo? Ipinahintulot ng Diyos, hindi bago iniligtas sila, kundi pinahintulot ng Diyos na matapon sila sa apoy. Ipinahintulot ng Diyos na si Daniel matapon sa gitna ng mga mababangis na leon. Hindi bago, ngunit doon mismo sa gitna, na-experience po nila kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na mabisa sa mga umaasa sa Kanya. Anong benepisyo? Maging yung mga hindi mananampalataya, naniniwala kung yung kapangyarihan ng Diyos ay nakikita po sa atin. Kasi umaasa po tayo sa Diyos. Kaya kapag umaasa ka sa Diyos, walang problema na pwedeng gumapi sa iyo. Maitapon ka man sa hurno ng pagsubok, walang kwenta. No problem. Nakuha po ninyo? Kasi alam mo at kilala mo yung Diyos na magliligtas po sa iyo.
Daniel 3:38, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya. At binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Maging yung haring King Nabucodonosor na hindi naniniwala, hindi naman siya anak ng Diyos, naniwala Kasi nakita niya. Binago pa niya yung kanyang salita. Okay na, escape na kayo. Hindi na kayo sakop ng aking kautusan. Ganyan, kumilos po ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sabi nila, liligtas kami ng Diyos o kahit hindi Pero iniligtas pa rin sila ng Diyos. Kaya ba nating sabihin yon? Bakit ba ganun ang attitude po nila? Kasi kilala po nila yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Okay? Kaya ganito na lamang sila magsiasa sa Kanya. Alam nila kasi yung kwento ng palayain po sila sa Ehipto. Narinig nila yung kwento na ito'y napatunayan po nila yung ng totoo. Alam nila yung kwento na kung saan pinalaya sila for 430 years mula sa Egypt. Alam nila yung kwento na hinati ng Diyos yung dagat. Napatunayan nila magmula sa kanilang mga lolo, may mga artifacts, nakita nila yung ebidensya at marami pang himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya sila nagsisiasa sa Diyos. Exodus 14:14, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Inahabol ka na ng kaaway mo, inahabol ka na ng problema, nagtataasan na ang gasolina, at di natin alam kung saan dadalhin ang mundo ito. Dahil sa gerang yan, hindi natin alam, pwedeng after 1 week, or after 1 month, o baka mamaya, umpisa na ng tribulation. Ibig sabihin, maghihirap na yung mundo, hindi natin alam. Okay? Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong mangamba, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Magiging payapa ka kapag umaasa ka sa Diyos. Kahit na mag-80 pa yung gasolina, mag-80 pa yung diesel, mag-100, the Lord, we shall hold our peace kasi umaasa po tayo po sa Diyos. Nung ginawa ng Diyos, pinatawid ng Diyos sa gitna ng dagat samantalang ang mga Ehipto, no humahabol sa kanila, ay nilamon naman po sila ng dagat. Ganon katapat at kapangyarihan ang Diyos sa mga nagsisiasa sa Kanya. Okay? Ano po ba ibig sabihin? Ano po bang gusto kong palabasin po rito? Inilalantad ko po sa inyo na pwede nating pagkatiwalaan po ang Diyos. Umasa tayo sa Diyos at hindi tayo pababayaan po ng Diyos hanggang sa dulo ng ating hininga. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga anak ng Diyos na umaasa sa Kanya? Ito po yung sinabi. Okay? Psalms 20:7-8. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, ang iba ay tumitiwala sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangasubsob at buwal, ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Anong ibig sabihin? Ang iba'y tumitiwala sa kanilang sariling kapangyarihan, sa kanilang missiles, sa kanilang rockets, sa kanilang mga armaments. Ang iba'y tumitiwala sa kanilang pera, ang iba'y tumitiwala sa kanilang kalakasan. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos, buhay pa rin hanggang ngayon. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buhay. Amen? Higit na mabuti ang umasa sa Panginoong Diyos kaysa magtiwala sa sariling kakayanan o sa ibang tao. Nagmisa ng Israel ay nagtiwala sa lakas ng ibang bansa dahil sila ay makapangyarihan, ito ikinagalit ng Diyos. Humingi sila ng tulong, hindi sa Diyos. Imbis na
habang lulusubin na sila, ginaya nila si Haring Hezekiah. Anong unang ginawa ni Haring Hezekiah? Lulusubin na siya ng Assyria. Agad-agad na nalangin siya. Itong mga anak ng Diyos na ito, hindi ganun ang ginawa. Anong ginawa? Isaiah 31 verse 3, the Egyptians are mere humans, not God. Their horses are made of flesh, not spirit. The Lord will strike with His hands. The one who helps will stumble, and the one being helped will fall. Together, they will perish. Humingi ng tulong yung mga Israelita sa Egypt. Imbis na manalangin, una muna yung Diyos. Ano sabi ng Diyos? Parehas kayong mawawasak. Parehas kayong mapapahamak kasi parehas kayong di umaasa sa Diyos. Mga anak ng Diyos yan. Okay, diretso tayo sa buong kwento sa Biblia ay paraping hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagsisiasa sa Kanya. Hindi niya binibigo ang lahat ng nagsisiasa sa Kanya dahil siya ay Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. Kahit nasa mababang kalagayan na natin sa ating buhay, hindi nangangulugan, iniwanan po tayo po ng Diyos. Kung mababa ka na, Sister Asinet, hindi ka pala ikaw. Kung mababa ka na, Sister, mababa yung kalagayan natin sa buhay. Diba? Saan tayo pupunta? Nasa baba ka na eh. Saan ka pupunta? Ang masama, nasa baba ka na, hindi ka pa rin marunong tumingala. Kaya kung minsan binababa tayo ng Diyos, kasi kung mataas ka at mataas ang Diyos, hindi kayo makakakitaan. Na-realize ko yan sa aking buhay. Nung binaba kami ng Diyos. Nung binaba kami ng Diyos, natuto akong tumingala, Lord. Diba? Hindi nangangahulugang mayaman ka para makaroon ka ng mataas na kalooban. Ang daming mahirap, ang taas ang kalooban. Hindi marunong mag-sorry. Hindi marunong tumingala. Ilan pang mga pangako ng Diyos? Gusto nyo pa ng pangako ng Diyos? Isaiah 43, 2-2. Pagka ikay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog kung magniningas man ang alab sa iyo, sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Dumaan man ako. Nandiyan ka pala, Sister Beth. Hindi kita napansin. Dumaan man ako sa ilog, di ako dito po kinanta. Kinuha po yung kanta. Okay. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo, sa samot-saring sakuna at gera at lahat na, at ito'y palala ng palala. Ang sabi ng Biblia ay kailangan lang itong mangyari bago ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Mapansinin ninyo, ano? Kasi yung muling pagbabalik ng Panginoon ay hinalin tulad sa babaeng manganganak. Di ba, Sister Jessa? Pag manganganak ka na, yung mas lalo na yung anak mo katulad ni Brother Jacob. Ay, grabe talaga yan. Ilang pounds ba yan nung lumabas? Di ba? Pag manganganak ka, magle-labor ka eh. Ang sakit. Li-labor ka. For how many? Si Pastora, naalala ko kay Brother John. Nako, nag-umpisa sa alas 2. Umabot ng alas 10 yung labor ni Pastora. Si Abigail, hindi na nag-labor. Wala pa yung kumadro na lumabas na. Pero si John, grabe. Magmula alas 2 hanggang alas 10. Sabi ni Papa ni Geraldine, bumaba ka doon sa hagdanan ng patiwarik, ulo yung paa. Ay, hindi ko ginawa. Ginawa ko, punta ako ng CR, nagpuri ako, hindi pa born again yung tatay niya noon. Amen? Nagpuri ako sa Diyos. So, ganun daw doon yung muling pagbabalik ng Panginoon. Magkakaroon ng, yung sakit kasi ng laboring, una masakit na, tapos patindi ng patindi yung sakit. Paglabas naman ng bata, anong nararamdaman ng nanay? Tuwan-tuwa yung nanay. Ganun ang muling pagbabalik. Pag nakita na natin yung mukha ng Panginoon, dinala na tayo doon sa alapaap, tuwan-tuwa tayo. Amen? So, babay na lahat. Sa Mateo 28:20, sabi ng Panginoong Jesus, and remember, I am with you always to the end of the age.
Pinangako po ng Diyos po yan. Kahit naghihirap na tayo, itatak natin sa ulo natin, I am with you always. Hindi tayo pipababayaan. Kahit wala ka ng sinaing, nandyan pa rin ang Diyos. Paniwalaan natin yan. Pag nanalangin ka, mararamdaman mo yung Diyos eh.